Nagkakanda na si Senador Bato de la Rosa na magpapaaresto anya kung isyuhan din siya ng arrest warrant ng International Criminal Court. Masama umano ang loob niya kay Pangulong Bongbong Marcos dahil sa napako umanong pangako. Nakatutok si Darlene Kai. We will not stop until the last drug lord, the last financier, and the last pusher have surrendered or put behind bars. Or below the ground. Nang ilunsad ng nooy Pangulong Rodrigo Duterte ang kanyang gera kontra droga, ang pangunahing tagapagpatupad nito, ang kanyang unang PNP chief at ngayon senador na si Ronald Bato de la Rosa. Kaya nang mag-imbestiga na ang International Criminal Court sa War on Drugs kung saan libo-libo ang namatay, dawit din si de la Rosa. Ngayong pinaaresto na ng ICC si dating Pangulong Duterte, si de la Rosa naghahanda na. Pagpaparesto ako pag may arrest warrant na, paano ko entertainin nila doon kung wala ko sarado pa rin, hindi ko mapasukin doon. Kung meron, then ready ako. Nasa Mindanao raw ngayon si De La Rosa na nagpaliwanag kung bakit hindi siya makontakt kahapon sa gitna ng pag-aresto kay Duterte. Nagkampanya ako sa mga bundok-bundok ng Surigao at Agusan. Pinatay ko ang phone ko dahil busy kami doon sa pag-asikaso ng aming petition. Kasi kung dami tumatawag, mahirapan kami. Hinahabol namin yung petition namin eh. Sabi ni De La Rosa, siya raw ang naatasang mag-asikaso sa petisyong humihiling ng TRO mula sa Korte Suprema dahil natunugan na raw nila ang paglabas ng arrest warrant ng ICC. Yeah, I've been expecting it already dahil kahit pa paano meron man tayong sariling intel din. Kung sa the day na nasa Hong Kong kami, madaling araw yung flight ko dapat, hindi ko na tinuloy dahil nakatanggap ako ng info na yun nga, may warrant na kami. Sabi ko, hindi na ako tutuloy para saksasuhin ko. Kaya yung cellphone ko, inoff ko dahil ang dami tumatawag. Ngayong matagumpay ng naisilbi ang arrest warrant, hindi na itago ni De La Rosa ang sama ng loob laban kay Pangulong Bongbong Marcos na nangako raw noon sa kanila na hindi makikipagtulungan sa ICC. Feeling betrayed. Betrayal to the max. Very vivid pa sa aking memory. When he told me, nung nag-usap kami sa Malacanang, na never siyang mag-cooperate sa ICC. Talagang sinabi niya sa akin, hindi ako mag-cooperate sa ICC. Dahil after ninyo, baka kami na naman. Sa pahayag kagabi ng Pangulo, sinabi niyang hindi raw tumulong sa ICC ang gobyerno at sumunod lang sa obligasyon nito sa Interpol. Pero hindi kumbinsido rito si De La Rosa. That's a very flimsy alibi that only goes to show that talaga sila interesado na i-commit si President Duterte doon sa ICC. President ka ng Pilipinas, kaya mo naman sabihin na you can reject. Masyado silang atat na atat. Huwag na nyo gawing excuse yung Interpol na yan. Napakababaw yan, napakababaw. Sinusubukan pa ng GMA Integrated News na makuha ang panig ng palasyo ukol dito. Para sa GMA Integrated News, Darlene Kai, nakatutok, 24 oras.